of the alternative learning system of the Bureau of Child Management and Technology with the theme K-12, graduate ng K-12, inubog ng matatag na emosyon. Ladies and gentlemen, the procession, the candidates for graduation. The LTU officials with Sir George De Capia, the assistant and the executive assistant, the deputy officials with Ma'am Marites Itangan, Sir Virginio Batubato Jr., and the ALS teachers, with the Bureau of Child Management and Technology officials and personnel. Please remain standing. Let us honor our great nation through the singing of our Philippine national anthem. J. Officer 1 Ronaldin P. Maborang, CRS Officer, leading conducting, after which let us foster the spiritual conversation to Almighty God through invocation by J. Lord A. Piano, candidate for graduation. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang pag-ibig, pero sa silamanan, harap ng puso, sa likid ko'y buhay. Lumang bililang, tuyak na ng mag-ibig, sa bandulupin, di ka pasisigil, sa nagagakilip, sa sibuyan, sa langit. At kami magpapasalamat sa paglalakbay namin sa pagkibagong tuwito ng aming buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat nagkakataon magkapag-alam at makapagbagong buhay kahit nasa gitna ng mga pagsubok at imitasyon. Kinikilala namin ang iyong presensya sa bawat alam, bawat kasanayan, at itunan ang bawat ng aming natatamo. Tapos kami nagpapasalamat sa inyo sa Bureau of Child Management at Technology, BJMP, Department of the Care of DepEd o ALS, Alternative Learning System, ang naging daan upang kami makapagtapos sa pag-aaral na ito. Humihiling kami patuloy ninyo na gawin ang aming mga angkin. Gabayan kami sa mga landas at tagumpay at kabutihan. Inyo sa aming puso, pagmamahal sa kapwa at naging instrumento, mababago sa mundo. At pagtatapos nito, kami nagbibigay kulay sa inyo at galang sa pagsasalamat sa lahat na biyaya sa amin tanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga health teachers, sa ating LGU representative na si
Sir Maximo Capia, Executive Assistant to Public Authority Officer, sa mga ating mga magulang, kapatid, mga kamag-anak ng mga magtatapos ngayong hapon ito, sa ating mga magtatapos, sa mga kapwa ko kawalan ng BJMP na pinangunahan ng ating Bukidnon District Day Warden na si SBO Order Carlos Santos at ang kanyang Assistant District Day Warden na si SBO Mary Jane Rene. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon, ito ay isa ng makabuluhang pangyayari. Isang kaganapan na minsan hindi natin inakala na kaya pala nila. Ngayong araw na ito, ito ang pangyayari, ang pagtatapos nila ng ating ang tawag natin sa kanila ay hindi iba, kundi mga kapamilya. Sila ay mga kapamilya ng BJMP. Tinuring namin sila mga pamilya dito sa loob ng tahanan dito. Sila ay magtatapos ngayong araw na to sa kanilang alternative learning system. Ito ay isang patunay na ang rehas ay hindi hadlang upang tuparin ang kanilang pangarap. Hindi pa huli ang lahat. Wala sa edad, wala sa lugar, kundi ang determinasyon ninyo na magtapos. Isang patunay na kailangan natin maharap. Ito ay pagpatuloy natin yung ating mga nasimulan sa labas. Hindi handang ang rehas upang ipagpatuloy natin dito sa loob. Ipagpatuloy natin ang inyong pagbabago. Ipakita natin na kaya natin magbago. At ang pagbabago ito ay magiging sandalan yung pangmakibaka sa buhay. So, isang pasasalamat sa mga suporta ng ating LGU at sa DepEd, sa House. At ako'y nalulugod na kayo magiging lahat. And welcome sa graduation ceremony ng ating House program. Certification of candidates for graduation by the Educational Program Specialist, Ma'am Marites Itangan, to be followed by the acceptance, confirmation, proclamation by the school's Division Superintendent, Mr. Reynaldo C. Galgiran, ably represented by Sir Virgilio C. Batubaton Jr. Ma'am, Sir, I have the honor to present to you 9 males candidates for graduation under the alternative learning system of the Department of Education for the school year 2022-2023. Ma'am. I hereby certify that these 9 candidates for graduation have fully satisfied the requirements of the House Basic Education Program prescribed by the Department of Education. May I therefore request our Sir here, Sir Virgilio Batubaton, to please confirm our ballots. Sir. By the authority vested in me as the representative of Honorable Sara Zimmerman Duterte Tapio, Secretary of the Department of Education, through Honorable Reynaldo C. Galgiran, Office of the Schools Division Superintendent, Division of Cagayan, and heavily presented by Mr. John Anthony Concepcion, District Health Coordinator of Kapal South District, and duly certified by Ma'am Marites Itangan, Education Program Specialist 2 as Division of Cagayan, that you have completed the basis for the basic requirements prescribed by the Department of Education under the Technical Basic Education Program. I now accept and contribute to graduates
of Alternative Learning System, Municipality of Otari for the school year 2022-2023. Congratulations! As coordinator of Otari South District. So, alam ko, yung trabaho ng ating mga kakas dito, sina Ma'am Marites, Sir Jan, Sir Carlo, at saka si Sir Tony, at saka si Sir Jason ng Dando. So, kaklasik yan naman sa Maskeran. Saka dito rin sa ating, gusto ko rin patigin si Ma'am Abigail as teacher ng Dando. Kaya nandito rin si Sir Maximo Capia, instructor ko sa Laisibo kapag I was a college student. So to the J officer for BJLP, Apari District, Ma'am Pelos Santos na nagbigay ng eskwela kahapon dun sa aming paaralan sa Binaya Military School, kasama niya ang kanyang tropa. Maraming salamat, ma'am. Pabuhay kayo. Okay, so sa inyong mga na dito po kayo ngayon, nag-graduate ng secondary o grade 10. So magsisimula high school sila. Oo. Kasi doon kami, yung parang namin para mag-graduate ka ng mas kailangan mag-take na exam. So kung makasama yun, graduate ka. Kung hindi, mag-test ka rin. So mas maganda ngayon dahil portfolio. Pag natapos mo yung portfolio, automatic na mag-graduate ka. Okay? So yun lang siguro ang masasabi ko sa ating lahat, sa BJLP, sa ALS, sa LGU, sa DepEd, sa lahat ng mga stakeholders na tumulong upang ang programa nito ay naging matutumpay. Ay sana ipagpatuloy natin ito para sa mga susunod pa mga dapat napaglaanan ng programa nito. Thank you very much. Kalumpit Leonard D. Elijah Joshua F. Domingo Roger V. Nova Jerry M. Lantaran Sandy M. Likutan Percival M.
Piano Jaylor A. And Rosales Michael R. At this point, the testimonies on behalf of the graduates by Antonio O. Bacud and Michael R. Rosales. Good afternoon po. Magandang araw po sa inyong lahat na nandito ngayon. Special po sa amin ang araw nito sapagkat araw ito ng aming graduation. Sa totoo lang po, hindi namin ito inasahan ng mangyayari dito sa amin po. Sapagkat maraming dahilan kung bakit hindi kami nakapagtapos kami sa labas. Pero ngayon, dito sa loob, muling nagkaroon ng katuparan ng aming mga pangarap. Siguro ay may dahilan ng Panginoong Diyos para po sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos. Sana po napasalamatan din namin ang kapatikan at kamunitihan ng puso ng Panginoon ng Region Bicol. Mr. Jill, lalo na sa mga warden, alam po, Ma'am Veronica de los Santos, at sa mga bait na personel na laging gumagabay at nagbabantay sa amin araw at gabi. Salamat po, Sir. Claim namin na marami pa sana kayong magtulungan na gaya po namin dito sa loob, tulungan para sa pagpapagong buhay. Salamat din po sa DepEd, Kapali, sa programang ibigay niyo sa ALS na magpuno ng aming mga pangarap. Sa pagmamalasakit at pagtitiyaga, makatulong sa mga gaya namin. Pasalamatan namin si Sir John Concepcion, mga gaya na nagpapaturo sa amin. Sir, kayong instrumento sa taon kayong pag-aabot ng pangarap ng bawat isang sa amin po. Naway yung drawing dito masasayang sa takdang panahon at magagamit po namin ito sa pagbabago po. Muli sa lahat ng mga kasama ko nagkakapagtatapos ngayon, sa lahat ng nandito ngayon, kausap ko sa kami, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Michael Rosales Jr. Ngayong araw na ito ay ang araw ng ating pagtatapos. Isa lamang ako sa mga nangarap na makapag-aral at makapagtapos. Ngunit hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral dahil sa kahirapan. Oo, nawalan ako ng pag-asa sa aking pangarap na makapag-aral at makapagtapos. Ngunit sa ganitong programa ng ating gobyerno, ang ALS o Alternative Learning System, ay nabigyan kaming mga mahihirap na katulad ko na mabigyan ng pagkakataon na makapagtapos ng aming pag-aaral. Gusto kong magpasalamat unang-una sa Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa akin o sa ating lahat. Pangalawa, sa aking mga magulang at mga kapatid na walang sawang pagtulong at pagtulong
nagtitiwala sa akin. Pangatlo, sa ating mga guro sa alternative learning system sa pagtsatsagang turuan at ituwid ang aming buhay at tulong na tuparin ang isa sa mga pangarap natin. Pang-apat, nagpapasalamat din ako sa mga munting personnel dito sa loob ng DJMP sa pamumunan ni J. Warden, SJO4, walang iba, kundi si Ma'am Veronica de los Santos. Maraming salamat po sa lahat sa inyong mga tulong at salamat din po sa mga payo niyo sa amin. Naway marami pa po kayong matulungan. At huli, sa aking mga datong at sa aking mga kasama dito sa loob ng DJMP na magtatapos na yung araw na ito. Maraming salamat at sabay-sabay natin tinutupad ang ating mga pangarap. Hanggang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tuloy lang ang pagtupad sa ating mga pangarap. Muli, binabati ko kayong lahat ng maligayang araw ng pagtatapos at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Bacon and Mr. Rosales. You displayed courage in finishing the most prized treasure of life, your education. Congratulations on that. Now, may we hear the message from the LGU Truth Ser George De Capia, the Executive Assistant, followed by SJO4 Veronica V. De Los Santos, Apparent District J. Warden, and Ma'am Eden P. Malabang, our District Supervisor. Magandang hapon po sa ating lahat. In a very special way, gusto ko pong batiin ang ating mga panahuhin ngayong hapon na pinangungunahan po ng mga DepEd officials like Ma'am Marites Bangan, ng pangalawa ko na pong nakasama sa graduation o pagtatapos ng alternative learning system. Last time po sa DepEd team sa labas. At nung narinig namin na may ALS graduation din na gaganapin dito through Ma'am, sinabi ko sa kanya, Ma'am, I am sure magkikita ulit tayo. Last week, nagkaroon kayo ng graduation sa TESDA. Nandito rin sana ako, kaya lamang nasa Together for a Training. So sabi ko, sayang yung pagkakataon. Kasi ang oportunidad na makita kayo upang magtapos ng pag-aaral ay bibihira lamang. Lalong-lalo na sa isang institusyon katulad ng kinabibilangan natin. That's why I was very happy o naging masaya ako nung kanina sinabi sa akin, go and attend. Sabi ko kay Mayor, thank you. Okay? And also, kay Sir Virgilio Bato-Bato, na katulad niyo ay estudyante ko rin po way back so many years sa Colegio. Look how he have become isa ng principal. Ako isang hamak na manggagawa lamang. Diba? Okay. And also, sa ating kasama dito po sa loob, si Ma'am Veronica V. De Los Santos, na schoolmate ko rin po, 1 taon lang ang aming agwat at the same school, kung saan din po kami nagtapos ng high school sa Lyceum of Apari. And of course, to Ma'am Mary J.C. Eugenio, Assistant District Chair Warden, magandang hapon po sa ating lahat. And to all the ALS teacher na nagsakripisyo at nakasama natin sa ating pagtuklas ng karunungan, saludo po ako sa inyo. Katulad ng nasabi ko, isa rin akong guro, pero hindi ko kakayanin
ang sakripisyong ginagawa ninyo. Kung ganon at ganon ang gagawin ng isang guro, marahil hindi na ako nagturo. Maraming salamat sa oportunidad na matulungan ang iba't ibang kabataan. Sa ating mga officers, the more than 30 officers of this institution, thank you very much. Magandang hapon. Maraming salamat for taking care of our children, sa ating mga kasama. And to these proud parents, relatives, and family, habang tinitingnan ko kayo, hindi ko alam kung ako ay manulungkot o matutuwa. Because looking at them in their white gown, nakikita ko ang aking sarili. Way back 30 years ago, ganyan din ako, nakatoga. Sabi ko, one day, makakalagpas din ako and I will be somebody. Hindi ko alam kung naging somebody nga ako. But then, sabi nga kanina, magbibigay ako ng inspirasyon. Hindi ko pa napakahirap, hindi ko alam kung mai-inspire kayo sa sasabihin ko o ma-depress. Sana naman hindi. To our parents, thank you and congratulations for guiding your children, your family, and for believing in them. Sana huwag pigilan ang suportang ibinibigay natin sa ating mga kaanak. Magkaiba man ang mundong ating ginagalawan. Wala naman pong diferensya. Kung sila ay nandito sa loob, kayo ay nasa labas, parehas po ang oportunidad na ating tinatamasa. Dingding lang po ang pagitan, hindi po ba? Kaya kayo, mga dear graduates, mapalad kayo dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon upang makapagtapos ng pag-aaral. Marahil yung iba ayaw tapusin dahil tinatamad. Marahil yung iba ayaw tapusin dahil maraming ginagawa or in conflict with other activities. Kayo, binigyan ninyo ng oras, ng pagkakataon ang inyong sarili upang bigyan ng solusyon ang kamangmangan, upang bigyan ng kalayaan ang pag-iisip at damdamin ninyo. Marahil sasabihin ninyo hanggang dito na lamang, ano ang susunod na mapapasa akin? My dear boys, my dear gentlemen, believe me, do not stop for your goal. Isipin natin na lahat ng pagkakataon ay nasa atin upang mabigyang lunas ang lahat ng paghihirap na ating nararamdaman sa ngayon. Maybe 2 years, 5 years, or 10 years from now, mag-iiba ang ikot ng mundo. Mag-iiba rin ang inyong kapalaran. Nakikita ko nga si Tatay. Thank you very much for continuously searching for knowledge. Hindi siya tumigil, hindi kayo tumigil. Alam natin na ito lamang ang pwede natin ipagmalaki sa ating buhay. Kung ano man ang estadong kinatatayuan natin ngayon, let it not discourage us to pursue. Let it not depress us to move forward. Para isang araw, makikita natin na hindi lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin ay masama. Mahirap man ang kalagayan natin ngayon, but at the end of the day, victorious pa rin tayo. Magtatagumpay pa rin naman tayo. Huwag nating maliitin ang ating sarili. Invest, sabihin natin sa ating sarili, ang katulad ko na naririto ay nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba
iba sa labas, lahat ng oportunidad, lahat ng pagkakataon, hindi sila natapos. And so I would like to take this opportunity to thank the administration of BJMP Apari at ng DepEd for opening this door and this opportunity para sa ating mga bata, para hindi naman sila manugmok sa kanilang kinatatayuan. Thank you for changing the impression of what is life within the walls. Alam niyo mga kaibigan, noon, pag sinabi nating BJMP or whatever, iba ang tumatakbo sa ating isipan. But with the program and the support ng ating gobyerno, nagbago ang tingin natin sa loob. Hindi po ba? Kung ano ang ine-enjoy ninyo, yun din naman ang ine-enjoy na nasa labas. Kung ano ang kinakain nyo, yun din naman. Nagtatrabaho yung mga ilan, nagtatrabaho din kayo dito with income. So wala namang pagkakaiba. Ayan at yan ay dahil ang utang natin sa ating mga administration, both in the BJMP at ng DepEd. Palakpakan po natin sila. The LGU will always remain committed to its promise of helping the institution in whatever way it can, be it in material, be it in financial, or whatever aspect. Yan po ang pangako ng LGU sa ating BJMP administration and to the DepEd family. And so, sa inyong lahat, my dear parents, my dear graduates, congratulations at mabuhay po tayong lahat. Sabi nga dito sa ating program, sa ALS, may bagong pag-asa. Sabay-sabay po natin itong taakin. Thank you so much. Sa ating mga magiging district school officials na pinangunahan ni Dr. Edwin P. Malabag, Apari East District Supervisor, Ma'am Marites Tangan, Education Program Specialist, Sir Virgilio Bato-Bato, Principal 1, Minanga Elementary School, ang aking ipinagmamalaking schoolmate, Sir Maximo V. Capia, Sir, Executive Assistant 2 ng LGU Apari, Sir John Anthony Lopez Concepcion, our ALS dedicated teacher, Sir, graduates, visitors, to our assistant jail warden, my beautiful kumare Mary Jane Eugenio, PDL, jail officers, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang ALS o Alternative Learning System ay hindi lamang programa na ang layunin ay makumpleto ang pundasyon pang-edukasyon. Ito rin ay humuhulma ng mga mag-aaral na mabuo ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Ang ALS ay para sa lahat, hindi ito nababatay sa edad, sa kasarian, sa lahi, kultura o relihiyon. Kahit na may limitasyon man tayo, ang oras na pag-aaral ng ALS ay para sa lahat, hindi ito nababatay sa edad. Kung ikukumpara sa isang regular na klase sa loob ng silid-aralan, mas maiksi ito. Pero naramdaman namin ang dedikasyon ng ating mobile teacher na si Sir John sa paggabay at pagtuturo sa aming mga minamahal na PDL. Maraming salamat, Sir John. Hindi namin kayo lubos maisip kung paano pasasalamatan sa mga distritong pamunuan ng DepEd ALS sa pagbibigay ng ganitong oportunidad na pinagkaloob ninyo sa mga PDL. Sa pamamagitan ninyo, mga sir at ma'am, ang oportunidad na ito ay nakakatulong para sa kinabukasan ng ating mga PDL. Para naman po sa ating mga PDL na tinanggap ng buong puso ang oportunidad na matuto at maragdagan
ang kanilang kaalaman. Congratulations! Ipagpatuloy mo pa lalo ninyo ang pagkatuto upang magkaroon kayo ng positibong pananaw tungo sa pagbuklad ng inyong mga sarili at ipagpatuloy ang buhay sa labas ng paglaya sa pagkatutuloy ng iyong mapait na nakaraan habang buhay. Maraming salamat din po sa aking mga kapwa jail officers, ang ADJ family, lalo na ang mga WD personnel na pinangunahan ni J.F. Karen Anso, na ginampanan ng maigi ang kanilang papel upang maisakatuparan ng maayos at makabuluhan itong pagkakataon ito. Sa mga personnel na laging nakabantay at nakapokus sa kanilang trabaho, isang kudos sa inyong lahat. Ang tagumpay ng PDLs, ang ALS graduate ay tagumpay natin lahat. Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din namin kung nagbabantay sa inyo. Sa mga ALS graduates, ipinagmamalaki kayo. My proudest and loudest congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat. At sumunod sa kahit na matibay na pananalig sa Diyos sa paraan ng pamumuhay at mga simulahing pinaghirapan ng ating mga matatapat at matatapang na pinuno. Kami nagpapasensya bilang pagtanaw ng utang na loob sa amin. Sa alternative learning system, niyaalay ang aming ginintuang panahon, ang aming mga pagsisikap at mga kasiglahan.
Good morning everyone! We wish to say congratulations sa ating mga ALS na graduate ngayon from the BGMP, and all we can say is magpatuloy tayo dahil ang buhay ay maganda. Andito ngayon kasama ko si Ma'am Dali at saka si Ma'am Rina dahil may message din silang sasabihin. Basta tandaan natin, let's be resilient para paglabas natin dyan ay nakahanda na tayo. Congratulations sa mga ALS teachers natin, Sir Carlos, Sir John, Sir Tony at ang ating SDO of Management. Mamaya, thank you for coming. Let's hear also from Ma'am Dali. Good morning everyone. Congratulations to all of you. Sana ipagpatuloy nyo ang nagawa nyo at ginagawa. Thank you. Let's hear from Ma'am Rina. Congratulations, and I hope na ipagpatuloy ninyo hanggang sa susunod na level. O yan, yung message ng aming district supervisor, Ma'am Lilian P. Malabag, the district in charge sa Paris South, Ma'am Dolor Ventura, and Ma'am Mirna Isidro, the central principal. Thanks as my heart swells and overflows with immense gratitude right now. The presence of our DepEd officials, the support of the BJMP officials and personnel, and the determination of our graduates. Magbalo ninyo kami. Thank you very much. Salamat. And for that, the graduation ceremony, and that's all for the graduation ceremony. Our congratulations to the graduates. Smile. This is your MC, John Anthony Concepcion. Congratulations ng marami sa inyo. Mabuhay kayong lahat at ipagpatuloy nyo balang araw paglabas nyo yung inyong pag-aaral. Maraming salamat ko po sa kay Sir DeCapia from the LCU, kay Ma'am Jane, ang assistant po natin, kay Ma'am De Los Santos, Ma'am Mayet, Sir Jun. Thank you very much. Now, the recessional.